ngayon, wala pa naman po tayong binabantayan na sama ng panahon sa loob ng ating area of responsibility, ngunit kanina nga alas 2 ng hapon ay nabuo na yung cloud cluster na ating binabantayan sa labas ng ating area of responsibility at ganap na nga pong naging low pressure area na may katamtaman o medium chance na mag-develop bilang isang bagyo sa susunod na 24 to 48 hours. Sa ngayon, wala pa naman po itong dalang epekto sa ating bansa, ngunit inaasahan nga po natin na ito po'y lalapit at maaari nga pong maging bagyo at posibleng maglandfall dito po sa may areas ng Visayas o sa may Caraga region. Ngunit ngayon, ito po'y nasa layong 1,435 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas. Ngayong araw naman, hindi pa nga po ito nakakaapekto sa ating bansa, ngunit meron pa rin po tayong tatlong weather systems na nakakaapekto sa atin. Una na po dyan, ang Intertropical Convergence Zone o ito po yung salubungan ng hangin galing sa Northern at sa Southern Hemisphere at magdadala po ito ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan sa kabuuan ng Mindanao ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Yung amihan naman po natin ay magdadala rin ng mga mahihinang mga pag-ulan sa may Batanes, ngunit malaking bahagi naman po ng ating bansa ay apektado nitong easterlies o yung hangin na mainit at malinsangan na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko, kahit asahan po sa Metro Manila at nalalabing bahagi din ng ating bansa. Yung mainit at malinsangang umaga, ngunit mataas po yung tsansa ng mga thunderstorms pagsapit po ng hapon at gabi. At ito naman pong si Tropical Storm Koto ay nasa labas pa rin po ng ating area of responsibility at hindi na nakakaapekto sa ating bansa.